Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Siguro natatawa kayo dito o naiintriga kayo dito sa title ko. Bakit sinungaling na ba 'to? Ha? Bakit sinungaling na ba 'to? Ha? Ano ba ano bang, ano na naman bang kasinungalingan ang kagagawan nito ni Bato? Ha? Ha? So, mga kabunyog ano, mga kababayan, naalala niyo nung isang araw. Naalala niyo o napanood niyo ba 'yon o alam niyo ba 'yon na si Bato, nag-ano siya, nagyayabang siya. Sabi niya, kung kailangan ang tulong niya, nagbo-volunteer siya na gawing security escort sa pag-aresto ni Kibuloy para protektahan daw ang seguridad ng kanyang kaibigan. Naalala niyo ba 'yan, mga kabunyog, yung sabi na 'yan ni Bato? Ha? Naalala niyo ba 'yon? Ha? Oh, naalala niyo po ba yung sinabi yan ni Bato? Ngayon, bakit sinungaling na Bato? Kasi ngayon tinatanggi na ni Bato, hindi naman daw siya nagsabi ng gano'n. Hindi naman daw siya nagsabi. Hindi naman daw siya nag-alok na siya ay maging security ni Bato o bigyan ng seguridad si Bato. Ha? Mga kabunyog, naalala niyo ba 'yon? Oh, ang linaw-linaw ng pagkakasabi noon ni Bato. Kaya nga halos lahat ng media ibinalita 'yun eh. Bato, nag-offer ng sarili niya para maging security ni Kibuloy kung aarestuhin ito. 'Di ba? Halos lahat ng media outlets ganun ang pagkakabalita. Ngayon, galit si Bato. Hindi daw siya nagsabi ngayon. Hindi ganun daw. Kaya ito, mga kabunyog, kaya ang title ko ngayon, Sinungaling na Bato. ha? Oh, 'di ba? Alam niyo 'yan eh. Saka hindi lang isang media outlet ang nagbalita nun. Lahat halos ng media, print media, broadcast media, mga TV stations, lahat binalita 'yon. Ang pare-pareho ang pagkakabalita. Tapos ngayon, galit si Bato. Ito, sabi dito ni Bato, mali raw ang media. Bato de la Rosa denies volunteering to be Kibuloy security. Sabi ni Bato de la Rosa ngayon, kayo sa media, minamali-mali nyo naman ang pahayag ko. Sabi niya, hindi naman ako nag-volunteer na maging security ni Pastor Kibuloy. Mali naman ang pagkakakuha nyo eh. Kaya sabi ni Bato, kaya hindi ko na sinasagot ang mga tanong nyo minsan eh. Hindi kayo mapagkakatiwalaan. Ganun yung mga sinabi ngayon ni Bato sa media, mga kabunyog. Pinapagalitan niya yung media eh. Sabi niya, minamali-mali nyo ang mga sinasabi ko. Hindi naman ako nagsabi na nagbo-volunteer ako na maging security ni Kibuloy. Ang problema, lahat ng media outlets, ganun yung pagkakabalita. Ganun yung pagkakabalita. Kasi nga, mga kabunyog, nung isang araw, nag-press briefing pa yan si Bato. Nag-press briefing siya. Sabi niya, kung kailangan ng tulong ng Senate Sergeant at Arms, sabihin lang nila, sasamahan ko sila. Kung kailangan ng tulong, yun ang sinabi niya. At saka sabi niya, ako, nangangamba rin ako sa seguridad ng aking kaibigan na si Pastor Kibuloy. Kung kailangan na mag-volunteer ako na maging security escort niya para matiyak ang seguridad niya, ino-offer ko ang sarili ko. Ganun kalinaw yung mga sinabi ni Bato noong isang araw. Siya pa ang nag-press briefing noon. Maraming medyang nakakapanood noon, maraming media ang nag-cover ng kanyang press briefing. Kaya ang naging title ng mga balita ng media noon, Bato, nag-aalok na siya ay maging security kapag inaresto si Kibuloy. 'Di ba? Ganun ang pagkakabalita. Ngayon, kasi nga negative yung reaksyon ng publiko sa kanya. Negative na negative. Ay takbo pa naman siyang re-election sa 2025. Ngayon, bakit? Bakit negative? Lahat kasi ng mga senador na nagkakampi ngayon kay Kibuloy ay negative ang dating. Negative na negative. Lalo pa,
Sino ba ang mga magre-re-election sa mga yan? Ha? Doon sa mga nagtatanggol kay Bato, nagarapalan, ay nagtatanggol kay Kibuloy, si Amy Marcos, si itong si Bato de la Rosa, oh, si Bongo, oh, si Villar, Cynthia. Si Cynthia Villar hindi magre-re-eleksyon pero mukhang ang tatakbong pampalit sa kanya si Camille Villar. So ngayon napapansin nila negative ang dating. Namomonitor ni Bato, hindi maganda ang naging reaksyon ng tao. Ha? Lumabas na ano siya. Si Trillanes pa nga, anong sabi ni Trillanes? Ito talagang mga alagad ni Duterte, mga wala ito sa ayos eh. Diba? Diba? Yun yung reaksyon ni Trillanes eh. Ha? Sabi ni Trillanes, ito talagang mga tao ni alagad ni Duterte, mga wala sa ayos. Bakit wala daw sa ayos? Ay kasi, mga senador sila. Dapat ang pinaglalaban nila yung mga inaapi. Dapat ang pinaglalaban nila yung mga walang buses, mga voiceless. Ha? Dapat ang pinaglalaban nila yung powerless, yung mga walang kapangyarihan. Tapos ngayon ang pinagtatanggol nila si Kibuloy. Oh, sabi ni Trillanes, talagang mga wala sa hulog ang mga alagad na ito ni Duterte. Ngayon, negative. Negative. Na-analyze nila ba to? Negative ang dating nung sinabi niyang puprotektahan niya si Kibuloy. Ha? So ngayon, gusto niyang bawiin. Gusto niyang bawiin ngayon ni Bato. Ang sinisisi niya ngayon, ang media. Ang media ang sinisisi niya. Kayo kasi sa media, hindi naman ganun ang sinabi ko. Ha? Taken out of context ako eh. Hindi naman ako nagsabi na nag-aalok akong maging security ni Kibuloy eh. Eh kayo, ganun ang pagkakabalita nyo. O, pinagagalitan niya ngayon yung media. Ha? Pinagagalitan niya ngayon yung media. Kaya sa susunod, hindi na ako sasagot ng mga tanong nyo. Ha? Kaya mga kabunyog, itong si Bato, nung pinagtatanggol niya si Kibuloy, sabi niya magpo-provide siya ng security. Ha? Sabi niya, gusto kong maprotektahan din ang seguridad ng aking kaibigan. Nag-o-offer ako na maging security niya kung kinakailangan. Oh, ganun yung pagkakasabi ni Kibuloy nung isang araw. Kinover ng media yon. Ngayon, nagbabawi na siya. Kaya itong sabi ni Bato, mali raw ang media. Bato de la Rosa denies volunteering to be Kibuloy security. Wow, sinungaling na Bato. Sinungaling ka Bato. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, si Atty. Enzo Recto. Salamat sa isa na namang mabunga nating gabi-gabing talakayan. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Huwag niyo pong kalilimutan, sa darating pong May 2025 elections, ang bunyog po ay muling tatakbo sa party list. Sana po, suportahan naman ninyo ang bunyog sa 2025 elections. Noong 2022, nakakuha po ang bunyog ng 60,000 votes. Kailangan po natin ng mga 300,000 votes. Pero noon po kasi maliit pa naman ang bunyog sa kabata pa, 3 years pa lang. So ngayon po, medyo medyo marami na tayong mga followers, subscribers, sana po tulungan ninyo. Yung pong mga nanonood sa akin, mangampanya po kayo kahit sa 10 ninyong kilala at kaibigan. Sa 10 ninyong kakilala at kaibigan, sa mga nanonood po sa akin, ikampanya ninyo. Ngayon na, simulan nyo na. Kasi pag sa eleksyon na kayo mangampanya, marami ng mga ngampanya niyan, makakalimutan na tayo. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi po. Itaguyod po natin ang katotohanan, ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.